Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dumalo sa Manila Tech Summit 2025 na sumentro sa pagsugpo sa talamak na financial scam sa bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Madalas abala sa trabaho bilang ahente sa isang kumpanya si Chona. Kaya malaking bagay sa kanya ang mga digital wallet para sa kanyang pagbabayad ng bills at pagpapadala ng pera sa kanyang kaanak. Pero nag-iingat siya para hindi maging biktima ng scam. Yung mga link, yun. Tapos yung mga text, umiiwas din ako sa mga ganun. Kasi pag pinapatulan mo yun, may chance talaga na manakawan talaga. Isa ang hamon ng talamak na scam ang nais matugunan sa ikalimang edisyon ng Manila Tech Summit 2025 na mismong dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito nagsama-sama ang nasa mahigit 1,000 delegado mula sa 300 mga organisasyon para talakayin ang mga hamon at problema patungkol sa financial technology upang makabuo ng mga solusyon at estratehiya. Ayon sa Pangulo, bukod sa maganda ang dulot ng teknolohiya sa pananalapi, dapat din anya maging bukas sa mga hamong kalakip nito. We must also recognize that progress comes with challenges. Any powerful tool cuts both ways. In this digital age, we must become more vigilant against the risks that come with it. Fraudulent schemes and scams are becoming increasingly sophisticated every day. With the aid of artificial intelligence, with digital currencies, and syndicates that know no frontiers. Also, even as artificial intelligence offers breakthroughs, it brings threats of job displacement and the loss of privacy. Kaya naman bukod sa tulong ng mga pribadong fintech company, patuloy din anya ang hakbang ng pamahalaan para panatilihing ligtas ang mga gumagamit ng teknolohiya, lalo na sa financial transactions. This is why we must also strengthen our defenses, manage risk, block malicious attempts before they harm our people. We are implementing the Anti-Financial Account Summary Scamming Act, created an e-commerce bureau as a one-stop shop for complaints and compliance under the Internet Transactions Act, and pursued the Subscriber Identity Module Registration Act to protect consumers in the digital marketplace from fraud, scams, and unsafe transactions. Iginiit din ng Pangulo na pinasuspindi na ang in-app gambling access sa mga mobile payment app at website bilang tugon naman sa issue ng online gambling. Ibinahagi pa niya na maganda ang itinatakbo ng digital economy ng bansa noong nakaraang taon na naitala ang halaga sa 2.25 trillion pesos, katumbas ng 8.5% ng gross domestic product at nakabuo ng nasa mahigit 11 milyong trabaho. Gayunman, sisikapin pa rin ng pamahalaan na mapabuti ito. We are determined to seize that growth. We are investing in the National Fiber Backbone, or NFB, and once completed by 2028, the NFB will span the archipelago, giving 17 million Filipinos faster and more reliable internet access. We are also completing our Philippine identification system to provide every citizen with a trusted digital national ID. This will make, in fintech parlance, KYC, or Know Your Customer, easier, and financial services more accessible to more Filipinos. Aside from these, we are providing internet connections to all schools through the Free Wi-Fi for All program, complemented by the Bayanihan SIM project. Tiniyak naman ng Pangulo ang commitment ng gobyerno na palakasin ang digital infrastructure ng bansa, hindi lamang para sa mas mabilis na serbisyo publiko, kundi para maging digitally empowered ang bansa. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.